Hi guys! Ano yung mga dapat mong gawin kung sakaling iniwanan ka ng partner mo ng walang dahilan? Ang lupit naman ng ang lupit naman ng topic natin ngayon. Meron po kasi sa aking, nag-request and nag-suggest na sabi niya, "Puwede ba Mamsay mga love advice naman o kaya mga" siguro nagustuhan niya yung mga previous kong video. Sabi niya pagka mga love problems daw, ayan. So, pagbigyan natin, hindi naman po tayo expert pagdating sa mga bagay na yan. Ano po, lalo na pagdating sa mga love matters. Pero i-try natin. Try po natin. So, eto yung tanong niya. Ano yung gagawin daw kapagka iniwanan ka ng partner mo ng walang dahilan? Ang saklap naman. Wag naman sana mangyari sa atin, ano po. Sa mga nanonood po, kung kayo man ay may mga karanasang ganito, I hope makatulong po ang video ito. Ano nga po ba talaga yung mga dapat nating gawin? So, narito po yung mga ilang bagay na makakatulong kung iniwanan ka ng partner mo nang wala man lang paliwanag o wala man lang dahilan. Una ay i-acknowledge mo yung sakit. Hindi mo kailangang itago yung nararamdaman mo. Kung kailangang umiyak, iiyak mo. Isipin mo na natural lang na masaktan. Pangalawa, huwag mong sisihin yung sarili mo. Hindi ibig sabihin iniwan ka ay may problema sa'yo. Minsan, hindi sa'yo ang problema. Sa kanila. Yan ang tandaan mo. Pangatlo ay huwag kang maghabol. Di mo kailangang maghabol. Kung umalis sila, pabayaan mo sila. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa kanila. Kailangang bigyang halaga mo ang dignidad mo. Kailangang bigyang halaga mo ang dignidad mo. Pang-apat, alagaan mo yung sarili mo. Hindi ibig sabihin iniwan ka ay magmumukmuk ka na, papabayaan mo na yung sarili mo, hindi ka nakakain. Kung nasaktan ka, iniwan ka, the more na dapat mong alagaan yung sarili mo. Kumain ng tama, matulog ng maayos, magpahinga, at gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Panglima, kausapin mo yung mga taong pinagkakatiwalaan mo. Mas maganda na ibahagi mo, i-share mo yung experience mo, yung nararamdaman mo. Kasi kapag naikwento mo, naihinga mo, mas gagaan ang pakiramdam mo. Sino ba yung mga mapagkakatiwalaan mo? Yung mga kaibigan mo, na alam mong totoo, yung pamilya mo, o kahit yung mga spiritual advisor mo, ninang-ninong mo, no? Yung mga counselor, no? At pang-anim, mag-reflect at kailangan mong matuto. Pag-isipan mo yung mga nangyari. Ano ba yung natutunan mo? Ano ba yung mga bagay na dapat hindi mo ginawa? Ano ba yung mga bagay na dapat hindi mo na pwedeng ulitin? Ano ba yung mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin ulit? So, kailangan na meron tayong natutunan sa mga experience natin. Pang-anim ay mag-set ka ng bagong goals. Gumawa ka ng mga plano para sa sarili mo, para sa personal growth mo, sa career mo, sa mga hobbies mo, mag-travel, at kung ano-ano pa na maaaring makatulong para mag-grow ang sarili mo. At pangwalo, yung pinaka-last ay manalig sa Diyos. Ipagdasal mo yung kapayapaan ng loob mo, ipagdasal mo yung sitwasyon mo, ipagdasal mo yung mga nangyari sa'yo. Hindi mo man siya maintindihan ngayon, isipin mo na may dahilan si Lord sa lahat ng mga nangyari. Mayroong purpose ang Lord sa lahat ng nangyari sa buhay mo. Ngayon, maaaring hindi mo pa nauunawaan. Pero habang tumatagal, habang nananalangin ka, habang lumalalim yung relasyon mo sa Panginoon, lalo kanyang ginaguide at lalo niyang ipinapakita sa'yo kung ano talaga yung purpose niya sa buhay mo. Kung kaya't nangyari yung mga experiences na sa tingin mo ay hindi maganda, pero hindi natin alam mas maganda pala yung plano ng Panginoon sa atin. So I hope nakatulong po ang videong ito doon sa mga may pinagdadaanan na katulad nito. Napakasimple lang po nitong mga advices. Sana po makatulong. God bless you!